Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong si Pangulong Bongbong Marcos tungkol po dyan sa kanyang sinabi muli sa ICC at babalikan natin yung sinabi ni Roque tungkol sa ating Pangulo at yung isa ay ang inyong VP Sara Tamilmil Duterte. Tungkol po dun sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan, tungkol sa mga bag ng armas galing sa disappearing son of God na si Quiboloy. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, and super chat. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. So uunahin natin mga kababayan, ito pong sinabi ng inyong mahal na VP Sara Duterte. Kasi meron po siyang video message tungkol po dyan sa pagkakadawit ng kanyang pangalan, no? Sa yung kay alias Rene. Tungkol po dyan sa mga baril na di umano ipinagkakaloob sa kanila ni Quiboloy. Bag daw po yun mga kababayan. No? At eto nga po, panoorin natin yung kanyang video, no? About 1 minute and 11 seconds lang po. Courtesy sa kanyang Inday Sara official Facebook page. O eto po. Mga kababayan, Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Syukran. So yan po no, mga kababayan, napakaikling mensahe, napakaikling walang kwentang mensahe. O ano pa? Nagulat ako. Ang iksi ng mensahe niya. Pero, sinagot niya ba yung sinabi o yung aligasyon ni alias Rene doon sa Senate hearing nila Hontiveros kahapon? No? Wala po. Talagang itong si VP Sara Tamilmil Duterte ay nagpapakita na ng maturity as politiko. Mukhang natitrain na siya mabuti kung paano sasagot sa mga aligasyon o sa Tagalog paratang sa kanya, laban sa kanya. 'Di ba? Well-crafted alibi but nonsense. Kaya nga nung napanood ko to, dininay niya ba? Nasaan yung denial doon? Nasaan yung outright denial? Where is the categorically denial? No? Na kinokontra mo. Ilabas ninyo ang ebidensya, ang patunay. Nasaan? Na ako ay nandyan tumanggap. Isa ako sa tumanggap. Kasama ko ang tatay ko. Wala pong ganun. So ito pong sinabi niya, no? Tingnan nyo ha. Inaatake daw siya at binabato ng sari-saring issue. Normal yan kasi ikaw ay politiko. At normal din yan na may lumabas na mga issue kasi may mga witnesses. Siguro nung time ninyo na hari-hari ang tatay mo, hari-hari ka sa Davao, hindi makapagsalita kasi hari nga kayo. Makapangyarihan nga kayo, di ba? You have all the powers.
of the universe. Kasama nyo pa nga yung may-ari ng universe. Di ba? Si disappearing son of God. Di ba, mga kababayan? Eto pa ha. Imbis na i-deny niya yun, wala eh. Wala dito talaga sa statement niya o doon sa napanood ninyo, wala talaga. Bagkus, dinideflect niya na sinisiraan siya kasi alam nyo naman na bilang isa daw na bilang isang vice presidente, hadlang siya sa mga gustong mangarap na maging pangulo. O sino? Sino ba ang gustong maging pangulo ka? Di ba yung mga burak, balahura, bastos supporter ninyo? Bakit nagdeklara na ba yung iba tulad ni Martin Romualdez, tulad ni Rapi Tulfo, o kung sino man, kung si Marroja, si Leni? Di ba wala naman? Sino? Si Hontiveros? Gustong maging pangulo? O ikaw pala na. Kaya naman pala, ito palang si Hontiveros, mga makabayang black pala ang gustong tumakbo ng pagka-presidente para sa 2028. Kaya pala, panay ang labas nyo ng mga issue di ba? Yung CIF, o sino yan? Makabayang black ang kumontra dyan. O, ano pa? 51 billion, sino naglabas niyan? O, yung ito, kay Las Cañas ba yun? ICC, o, kayo palang mga dilaw ang may balak maging pangulo Ikaw ba kay ikaw Lenlen ha? O, sino ang pinatutungkulan niya dito? Hindi niya man lang masabi. Di ba? Diabang pa no? Sapagkat ang vice presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging pangulo. Really? Ang kapal naman ng mukha nito. Self-exaltation? Vice Presidente lang daw ang tumatayong hadlang sa mga nagnanais maging pangulo. Talagang isang pagpapahayag na yan. Na gusto niyang tumakbo sa 2028. Tama ba? Di ba? O ito daw po. Hindi na siya nagulat. Ay bago yan. Dati gulat na gulat siya. Nagulat ako. Ngayon hindi na daw siya nagugulat. Sa dami ba naman ng mga kaso? May kaso ba? Nasaan yung kaso sa'yo? Sa ICC. Ito, kinaso ba sa'yo? Wala pa naman, di ba? Antayin natin. Investigasyon, pwede. Testigo, pwede. No? Paratang, atake. Para namang hindi ka sanay dyan. Naging mayor ka ng Davao. Siguro nung panahon mo ng Davao, wala. Powerful ako. Sige, mag-ako sa kuya. Mag-ako sa kayo. Ito ang lalatag sa mukha nyo. Remember? Di ba gumanto siya nun? Pinagsasapak niya yung sheriff. Di ba? Kumbaga, dito, mellow na siya Talagang dating niya na, politiko. Sino kaya advisor nito o trainer na to? Sinasabing, Madam BP, huwag mo nang patulan yan. Ito na lang gawin mong statement para at least makikita ng tao na hindi ka ganito, hindi ka sanggano, hindi ka asal kalye, hindi ka dyan yung tambay-tambay sa kantong ugali. No? Hindi pang hindi pang gubat. Itong gawin mo para yung awa ng tao nasa'yo. Kunin mo ang awa nila. Para gumanda, bumango ka sa madlang people, lalong-lalo na yung mga nasalaylayan. Ha? Diba? Ang tanong, kakagatin ba to ng mga tao? Yung mga tanga siguro, ng mga supporter ninyo, sasalsalin yan. Ipangangalandakan, o tignan nyo, inaapi talaga siya, inaapi. Kawawa naman ng busy, kaya dapat iboto nyo siya sa darating na eleksyon pang presidente. Really? Palagi ngang no comment Diba? No comment. Lalong-lalo na sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ha? Isipin ninyo, kung ito maging presidente at wala siya ni isang statement na inihahayag sa West Philippine Sea issues, ano mangyayari? Wala. Baka tanggal na dyan yung BRP Sierra Madre. Wala na. Wala nang pangkabuhayan ang mga mangingisda. Baka mawala na rin ang Palawan Island. Isasama na nila yan sa Kalayaan Group of Island. Kukunin na ng mga Chekwa. Kasi diba, puppet ito ng Chekwa. Diba? Wala siyang matibay na pagbabatiko sa mga Chekwa.
Paano? Malamang yan. Aalisan sila ng mga funding ng China sa Davao City. Malamang yan. Kasi ang dami lang sisterhood Ang daming sisterhood ng Davao City sa mga Chinese city. Di po ba, mga kababayan? Tignan nyo, wala. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Kailan ang tamang panahon? Kailan? Kailan? Pag presidente ka na? Baka naman pagdating lang ng election, doon siya magbibigay ng kanyang statement about West Philippine Sea. You cannot count on her. No. Hindi ito ang leader na magtataguyod ng mga proyekto na maaring iwan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano statement niya sa mga agrarian reform beneficiaries? Sa mga plight ng mga magsasaka? Sa plight ng mangingisda? Wala. Puro ang mga inaano niya, mga chekwa. Nagsalita pa nga siya dyan sa isang Chinese Isang Chinese event. Mga kababayan. Kanudler to ng chikwa. Diba? Baka nga pagdating ng 2020, tandaan niyo dapat malaman natin saan manggagaling ang pondo nito kung sakasakali lang tatakbo siyang maging presidente, no? At baka maimpluwensyahan ng mga chekwa ang national election. Baka itong 2025, baka meron pa dyan. Baka ilawloklok ng mga chekwa yung mga politiko, mga senador, representante. Diba? Wala dito. No? Sabi niya, sa tamang panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Bakit? Hindi ka ba nagtatrabaho dati? Pilosopuhin na lang natin. Di ba? Tutuparin niya daw ang sinumpaan niyang tungkulin. Really? Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Ganun naman pala Maglabas ka ng statement mo sa West Philippine Sea, hinayupak ka. Di ba? Mga kababayan, tandaan nyo wala siyang statement about Chinese bullying, harassment in the West Philippine Sea. Wala. Itong recent, yung pagsasyanide, wala. Di ba? Ngayon, dito sa statement niya na ito, tungkol doon sa pag-aakusa sa kanya na tumanggap sila ng mga ilang daan-daang mga baril. Bag ng baril. Wala. Hindi niya dininay. Hindi niya pinasinungalingan. Di ba? Ang sinasabi niya lang, ang vice presidente ang hadlang sa mga nagnanais maging presidente. Yun ba yung tamang sagot doon? Na magtatrabaho na lang siya. Dapat ka nga magtrabaho. Pinabayaran ka ng gobyerno. Di ba? Huwag kang tatamad-tamad, huwag kang tatanga-tanga dyan. Masyado kang tamilmil. Di ba? Hindi niya sinabi na wala po akong kinalaman dyan. I categorically deny. Wala. Iba lang. Ipinamukat-mukat niya lang na meron daw sigurong taong gustong wag siyang maging presidente sa 2028. Meron ka pang pasaring, gago. Sa palagay nyo ba, yung sinasabi niyang pagkuha ng bag na may mga lamang mga baril, dininay niya? Wala. Ulitin natin, wala. Walang denial, walang categorically denying yung ganung pag-aakusa laban sa kanya. Wala po. Tangingot. Sobra bilib sana ako, kaso wala no? Nakakapanghinayang, mga kababayan. Kung talagang para sa Pilipinas ka, para sa Pilipino ka, statement ka ng West Philippine Sea. Yun ang naantay ko Wala Wala talaga Talagang kanudler siya ng chekwa mga kababayan, ito, tingnan nyo to. Report ng Rappler, ito, tinatabi natin yan, no? Matagal na po nandito yan. Gusto ko pang madagdagan ng mga article. Ito ba yung patunay na sinasabi nung si alias Rene doon sa Senate hearing ni Hontiveros na nasaksihan niya ang mga bag ng baril na dala ni Quiboloy galing sa helicopter at inilatag sa isang tent. Di ba? Siya ang living account living witness ito, sabi ng Rappler Duterte got licenses for over 300 guns 2 weeks before his term ended. Anuhin naman ni Duterte yung 300 guns even though you're a gun fanatic, gun collector, 300 guns? Ano yan? Tatayo ka ng private army mo? Ano ka nga? Warlords ka. Di ba? Ba't ka magkakaroon ng 300 guns o kung wala ka namang kaaway? Tingnan nyo, even though na tong Rappler, sabihin lang natin
Just 2 weeks before he officially ended his term as Philippine President, known gun enthusiast Rodrigo Duterte registered at least 358 firearms. Oh, hindi lang pala 300. O over pala, di 358 to be exact daw. All with 10-year validities and legal backing through a law he enacted also in gumawa ng batas para pala sa sarili niya. At gago rin yung nag-aproba nito. Tag-ira talaga. Wala man lang sinabi yung mga pulis dito. No? Ay. Grabe naman mga kababayan, no? Antibay talaga nitong mga Duterte. Warlords ba talaga kayo? Nagtatanong lang mga kababayan. Warlords ba talaga kayo? Biruin mo yung 358 guns? Aanin mo yan. Ano, ibaril mo sa sarili mo? Para malaman mo kung sinong mas malakas bumoga. Ganon. Maganda, sabitan mo na lang ng super lolo yung katawan mo. O yung Judas belt. Tapos sa dulo, lagyan mo ng Watusi. Plok. Ay, na talaga tong mga mangkanor na to. Ay, grabe. Grabe talaga mga kababayan. Tingnan nyo kasalaulaan nila. Oh. Kung isipin nyo, yung sabi ni alias Rene, nakita niya, nasaksihan niya, nilatag doon sa isang tent. Oh, paglabas nila Duterte, paglabas ng glory, glory, hallelujah. Di ba? Dala-dala na yung mga bag ng mga baril. Oh, siguro, nadala na yon tapos nilisensya. Diba, gumawa ng batas para sa kanya. Siya ang number 1 beneficiaries. Pero mo, baril. Diba? Ang mahal-mahal ng baril dyan. Oh, kung bibili ka nga naman, kaya bili ka ng baril, bili mo na ng pagkain. Anak ng siopaw. Gumawa ng batas, inaprubahan. Oh, okay, sige. Paparegister ako 358 guns. Yung pala sabi ni Karen o alias Rene, galing kay Kibolo yan. Yung may-ari ng universe. Tapos hindi man lang pinabulaanan, hindi man lang dininay kaagad-agad ng vice presidente o para saan pa ang pagsasalita mo, paglalabas mo ng statement without denying it categorically. Na talagang wala kang kinalaman dyan, na talagang binibismirk lang yung pangalan mo, tinitaint lang yung pangalan mo, nilalagyan ng malisya. Wala Wala po, kundi nagpasaring pa siya. Parang ginagawan ako ng kwento ng mga gustong maging presidente. Hadlang daw yung vice presidente. Di mag-quit ka na lang. Mag-quit ka na. Pwede ba mag-quit ka na sa 2025? Balik ka na lang ng Davao, doon na lang kayo, maghari-harian sa Davao. Mga walang iya kayo. Kayo ang baggage ng Pangulo talaga. Kayong mga Duterte, mga burak supporter ng Duterte, ang baggage ng administrasyong ito. No? Sino pa yung mga baggage ni Pangulong Marcos? Yung mga dating supporters niya, yung mga nagkunwaring mga Marcos supporters o loyalists, no? Grabe, eto pa, sama na natin ito, sabi ko sa inyo, yung kay Pangulong Marcos at kay Roque. Ito kasing si Attorney Harry Talakitok Roque, daldal ng daldal tungkol dyan sa ICC, no? Na-vlog po natin yan, na talagang binira niya. Sabi nga dito sa Politico, ito, walang isang salita. Harry Roque slams Marcos, flip-flopping, but wants help versus ICC. Na-vlog po natin ito. Ginago niya ang presidente. Ginagawa niya ng kwento. Ito, isa lang yan Paano pa pag nagkumpulan niyang mga yan? Sila kanya-kanyang porte. Kumbaga, ikaw dito ikaw hitad. Eto ka, siraan mo. Drugs, corruption, smuggler. Ikaw Roque, dito ka sa ICC. Ikaw naman dyan, basti. Sabi mo mag-resign, walang kwenta. Iba-iba po ang porte nila No? Kanya-kanya po sila ng atake. Pero iba-ibang subject matter, pero iisang layunin. To destabilize this government, to remove President Bongbong Marcos Jr. from the office and put itong si Tamilmil na walang stance sa West Philippine Sea na kayang ibenta, ipamigay ang Pilipinas sa mga Tsekwa tulad ng tatay niya.
At para mawala na rin yung mga issue sa kanila na 51 billion, yung kanyang CIF, magkakaroon na naman siya ng CIF kasi presidente na siya. O ayun, saan gagamitin? O, hindi naman gagamitin para sa intelligence fund, intelligence gathering, saan lang gagamitin. Diba? Tapos itong si Roque, gusto pala ng tulong sa presidente tungkol sa ICC, pero binabalahura niya ang presidente. Ang sabi niya, walang isang salita, flip-flopping kasi kung mapapanood niyo yung video niya dun sa vlog niya na 8 months lang daw, nagpalit na ng isip ang Pangulo. Ikaw nga rin flip-flopper ka eh. Pinakita po natin niya sa isang vlog natin. Kung saan ang agos doong karaoke. You are not going against the flow. You are just, sumasabay ka lang sa agos. O dito, wala na eh. Talagang anti-Marcos ka naman talaga. Diba? Yung dating sinasabihan mong marderer, at wag iboto nung 2016, pero kinampihan mo, naging lawyer ka pa ngayon para sa ICC. Ito, background natin sa inyong mga kababayan. Kasi bakit? May sinabi po ang Pangulo eh. Kasi itong si Roque, ayaw niyang tanggapin yung verbal na sinabi lang ng Pangulo tungkol dyan sa ICC na sabi ng Pangulo, for 100 times I will say it again, I will reiterate it, that the government will not cooperate with the ICC. Wala silang jurisdiction in a matter of jurisdiction. O doon po sa mga lawyer na nakakaalam dyan kung paano po ba talaga yung jurisdiction na yan. Ipaliwanag nyo po. No? Sinasabi niya ni Roque na paiba-iba rin ang stance ng Department of Justice. Di magtanong ka kaya, lawyer ka rin naman, human rights lawyer ka, alam mo yung sinasabing jurisdiction, alam mo yung procedure, how to get a jurisdiction to another country o to a particular kung ano man yung dapat na imbestigahan. Diba? Alam mo yan, lawyer kayo. Alam nyo ang nasasaad sa batas. Diba? Kung ano-anong pinagkikwento mo. Diba? Ang gusto niya kasi, ilagay daw po sa isang kasulatan yung sinasabi ng Pangulo. Kumbaga, utusan ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino man ang dapat gumawa niyan, baka si Lucas Bersamin o sino man, na ilagay ninyo sa papel para hindi ito na kung sakaling magbago na naman ng utak ng Pangulo, meron kaming pinanghahawakang papel tungkol sa sinabi niya sa ICC na hindi tayo makikiko-operate sa investigasyon at doon sa warrant of arrest kung ilalabas man. Di po ba? Ang sabi niya walang tiwala. Paano? Kasi si Roque, hindi ka tiwala. Di po ba? Sila. No? Dati sabi niya, nasa gobyerno ako, nasa palasyo ako. Ngayon, baka hindi na pagbigyan, kaya hindi na sumali. Di ba? Ngayon mga kababayan, eto po, ipaparinig natin ulit sa inyo. Ito latest na balita ito hindi ito yung ulit-ulit na video. Galing po ito sa PTV, nung nagsalita po ang Pangulo diyan sa isang event, yung Ani whatever, Natanong na naman siya diyan kasi ang kukulit Ang kukulit mga kababayan, Ito po Salamat po PTV. Ito po. Pinanindigan naman ng Pangulo na mananatiling walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa bansa. Ito ang sagot ng Pangulo kasunod ng pag-aproba ng 55% ng mga Pilipino na dapat makipagtulungan ng bansa sa ICC. It opens a Pandora's box because again, it's still those questions of jurisdictions and sovereignty that I haven't yet seen a sufficient answer for. And until then, I do not recognize their jurisdiction in the Philippines. I cannot. That seems to be the only logical conclusion that we can come to in that situation. But there's still a possibility. Pero may posibilidad kayang mabago ang isip ng Pangulo oras na magkaroon ng mga karagdagang ebidensya. No. It's not about the evidence. It's about the jurisdiction of the ICC in the Philippines. They can produce as much evidence as they want, but they cannot act upon it in the Philippines. That's the point. Hindi rin aprobado o tinatanggihan ng Pangulo ang presensya ng ICC sa bansa. They haven't done anything illegal. Once they do, of course, we will do something about it. But we are an open country. We're not a closed country. So yan po, mga kababayan, maliwanag. Harry Roque, sinabi na ng Pangulo, for how many times na yan? 101? Pero ikaw, masyado kang sigurista.
ilagay sa papel? For what? Di ba? Sinabi na ng Pangulo, oh. Hindi naman siguro makakalimutin ng Pangulo sa sinabi niya at ebidensya. Ayan, video evidence. Gusto mo, video evidence o ito, itabi natin ito. Nasa PTV pa. Ha? O saan mang media yan? Ayan. Sabi ng tinanong siya, magbabago ba ang isip ninyo kung meron pa silang mga karagdagang ebidensya? Anong sabi ng Pangulo? No. Hindi magbabago isip ng Pangulo. Wala silang jurisdiction. Sabi niya, it's not a matter of evidence, maski na how many volumes of evidences pa o witnesses ang ipapakita sa atin, but it's the question of jurisdiction. Oh, ano ngayon, Roque? Ito, mas matibay. Ha? Evidence ito. Ebidensya, yan na lang. Itago mo, isave mo ito. Para at least makampante ka. Animal ka eh. Ito ba mga kababayan, hindi isang matibay na ebidensya na sinabi ng Pangulo na no? Ang stance niya, no? Hindi makikikooperate ang gobyerno niya sa ICC? Hindi susundin kung ano man ang gustong mangyari ng ICC? Ayan, clear evidence. Ano pa gusto mo? Mas matibay ito, video ito. Di ba? Pwede mong i-replicate ng i-replicate yan. Isampal mo to sa Pangulo kung sakaling magbago ang isip niya. Oh, kung meron ng jurisdiction, ang ICC, that's the time. They will allow it, sa aking opinion. Pero sabi ng Pangulo, no, it's a matter of jurisdiction. Pinanghahawakan niya. Ibig sabihin, pinoprotektahan niya pa rin si Digong at yung mga sangkot dyan sa ICC bilang isang Filipino citizen. Wala kayong jurisdiction sa isang Filipino citizen. Ginagampanan niya lang yung mandato niya. Pero ikaw, Roque, masyado kang sigurista, masyado kang walang tiwala kasi hindi ka katiwa-tiwala. Kaya yan, binabastos mo ang presidente. Wala kang galang, gago. O pasensya naman po, no? Nakakaasar kasi. Ano pa sabi? Tinanong siya, kung nandito na po yung mga taga-ICC, ano pong ano eh? Wala. Open country naman tayo eh. Diba? Hindi naman tayo closed country. They are welcome. Pero, kung ano lang sila, parang tourist lang. Kung may ginawa silang illegal, ano gagawin natin? Gumawa ng illegal. Di hulihin natin. Kung nag-iimbestiga sila, kung iniimbestigahan ng PNP, abay, hindi naman makikikooperate ang PNP. Nagtatanong kay Guevara, hindi rin. Ayun ang sabi ng Pangulo, direktiba. Anong sabi ng PNP? We will not cooperate. Anong sabi ni OSG? We will not cooperate. Anong sabi ni Remulla? We will not cooperate. Meron po yung statement ng DOJ dyan. Binlag natin. Nandyan po yan sa Presidential Communications Office official Facebook page. Ano pa ang gusto ni Roque? Ilatag daw sa isang papel? Puta lang, lamunin mo yung papel mo, Roque. Ayan ulitin ko, mga kababayan. Video evidence na yan. Sinabi na ng Pangulo, no. Diba? It's a matter of jurisdiction. Hindi yung tungkol sa witnesses. It's a matter of jurisdiction. Patunayan nyo muna, no? I-convince nyo muna kami sa aming mga korte na kayo ay may jurisdiction dito sa mga taong ito na bilang isang mga Filipino citizen. Ano ang jurisdiction nyo bilang isang banyagang korte sa aming mga nationals? Legitimate nationals. May functioning court naman kami o dapat sila ang lumitis. Diba? Ano ang jurisdiction nyo? Define jurisdiction, Roque. Lawyer ka, alam mo yan. Diba? Nakakahiya naman. Sasabihin niya, paano nag-iimbestiga na? Sino bang iniimbestigahan? Ayun ang hindi pinapaliwanag sa inyo eh. Kung sakali man nandyan ang mga ICC, they are not doing illegal activities, but they're doing their own investigation. Sino ang iniimbestigahan? Yun ang dapat mong ipaliwanag, Roque. Sino ang kinakausap ng ICC para mag-imbestiga? Kinakausap ba ang PNP? Kinakausap ba ang NBI? Kinakausap ba ang DOJ? Kinakausap ba ang SOJ, yung Solicitor General? Hindi. Sino? Kung sakasakali lang mga kababayan, granting. Sino kinakausap niyan? Anong sabi ni Trillanes? Di yung mga witnesses. Kontrolado ba ng gobyerno yon? Pag kinontrol na yun ng gobyerno, ano ka? You are suppressing their freedom nung mga mamamayan na witness, di ba? Hindi naman sila parte ng gobyerno mo.
'Di ba? Private citizen sila. Sila yung mga biktima ng mga napatay di umano sa EJK ni Digong. O, bawal ba yun? Kung sasaklawan yan ng Pangulo, di aalma dyan ng Commission on Human Rights. Entitled naman siguro yung mga biktima o pamilya ng biktima dyan. Yan ang hirap kasi, Roque. No? Sobra mong pinoprotektahan yung amo mong si Digong. Ikaw nga, kinontra ka eh. Diba? Kayo nga, nagkokontrahan na eh. Paano pa kayo pagtitiwalaan? O, sino ngayon ang hindi katiwala, mga kababayan? Ang Pangulong Bongbong Marcos o si Roque? Sige nga. O, eto pa mga kababayan, idagdag lang natin. O. Diyan po sa Impact Leadership, itong quote card na ito, tingnan nyo. 59% of Filipinos are in favor of the Philippines rejoining the ICC as a member. O, 59. Above 50 na yan. And 55% of Filipinos say the government should cooperate with the ICC in its investigation of the drug-related killings during the Duterte administration. O ano, Roque, masasabi mo dito? Because of pure blabbering, nanililin lang nyo ang tao at wala kang tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos, people are fed up with your pagiging talakitok, sa pagiging spoiled brat ninyo. O ayan, 59%, that is above 50%. Ha? Siguro mga na-survey dyan, adult yan. O Okta Research, pero hindi po ito pinaniniwalaan ni Roque. Base sa kainsa-insa niyang vlog, napakabagito daw po ng Okta Research. Kasi, bagsak yung doon, ni idol niya, si Tamil Mil. Yung kanyang survey doon, bumaba si Tamil Mil doon. Sabi ni Roque, hindi siya naniniwala. Kasi nga, hindi pabor sa kanya yung balita eh. Di ba? Nakita mo yung one-sided mo, yung pagiging bias mo. Aayong ka lang pag saan yung gusto mo. Nasaan ang critical thinking mo? Nasaan ang pagiging fair mo? Di wala, kitang-kita naman saan ka kumikiling. Di ba? Tapos, mag-aano ka ng tiwala, hindi ka tiwa-tiwala. Sino ngayon ang hindi talaga katiwa-tiwala? People are fed up with you. Tingnan nyo, 59%. I don't care kung sino yung mga na-survey dyan. Alam ko, adult yan. Ha? Okta Research. Conducted December 10 to 14 of last year. O, ano ngayon? 59 wants us to rejoin. O, bakit kakabit mo na naman yan kay Pangulong Marcos? O 55%, naku, mag-antay kayo. Pag ito umabot ng 90%, delikado kayo. Meaning, delikado ang kandidato nyo sa pagka-presidente sa 2028. Mapupunta sa sewer. Mapupunta sa inidoro, mga kababayan. Dahil din sa kagagawan ninyo. Biruin nyo, pinipilit nyong pabagsakin, gibain ang Marcos administration simulang pagkaupo pa lang ng Pangulo. Talagang kayo ang may balak talaga eh. No? Tapos, sasabihin nyo, ang Pangulong ito ay, adik? Ang Pangulong ito ay may baggage? Ang Pangulong ito ay walang pagmamahal sa mga Pilipino? Kayo yun! Kasi kayo, unang-una, wala kayong tiwala and you don't want to give a chance to other people to serve, to really serve the people. Ang gusto nyo, kayo-kayo lang. Di sana binago nyo na ang konstitusyon para yung Digong ninyo forever na lang. Di ba? Ang Pangulong Marcos nga, ayaw niya eh. Nabaguhin ang konstitusyon, ang gusto niya lang, economic provision. Economy. Di sana kung merong ill intent ang Pangulo, gusto niyang mag-stay sa pagka-presidente, gusto niyang forever. Ako nga, gusto ko forever na lang. Siya na lang eh. Sa akin lang yun. Pababago niya ang Constitution in its entirety. Hindi. Ang gusto niya lang, imendahan nyo lang yung economic provision para rin sa ating bansa at sa mamayang Pilipino. The more jobs, the more businesses, the more jobs, the economy will grow. Liliit na ang hihingi ng ayuda. Kasi lahat magkakatrabaho. Baka nga pati bata na. Joke lang po. Child abuse pa rin. Bawal yon. Okay? Diba?
Ang iniisip natin ngayon is economy. Kung ang ibang bansa bumabagsak ng economy, tayo gagaya ba tayo sa kanila? Hindi. Kaya nga itong mga economic leaders, itong grupo ni Pangulong Bongbong Marcos are looking for ways not to be matulad tayo dun sa mga ibang bansa na bumabagsak ang economy. Pero may mga katulad ng mga tauhan ni Prime Minister ni Baal na gusto tayong pabagsakin kasi ang feeling nila, sila lang ang magaling. Sila lang ang pwedeng mag-lead sa atin through that glory. Di pumunta na lang kayo sa Glory Mountain ni kung ano pang glory ang makita nyo doon, di ba? Di ba, Roque? Sige nga, suplahin nyo nga si Nino Barsaga, yung isang vlogger diyan, influencer, di ba? Napanood ko po isa niyang vlog, grabe pala yung sinawalat niya. Ginawang kasa ang Malacanang nung time ni Digong. Puta, nandun po. Talagang si Nino, sinabi niya. Hindi niya tinatanggi. Nagdadala siya ng babae sa loob ng Malacanang. 120,000 daw. Bawal ang hikaw, bawal ang suklay, bawal kung ano-ano. Kasi nga naman, kasi baka meron kang camera dyan. Di ba? Mamaya, maiwan pa yan, malaglag habang anong ginagawa nyo. Nag-glory kayo. Di ba? Tanorin nyo kay Nino Barsaga o Nino Barsaga YouTube channel. Takita nyo. Sabihin yung sinungaling yan si Nino, idemanda nyo siya. Sanay naman sa demandahan yan. Pero inamin niya, siya mismo nagdadala babae. Ilang daw babae din na sa Malacanang, ginawa nyong kasa. Putang ina. Hindi nyo man lang ginawang sacred ang Malacanang, ginawa nyong ano yun? Red House. Hindi Red Horse ha. Red House? Tinuin niyo yun? Sana naman tinawag nyo ako. Para naman nanood ako. Sarap siguro manood niyan, ano yan? Sad movies? Di ba? Parang yung kantang, My name is Luca. I live in that second floor. I live upstairs for you. Pero kayo iba eh. Singing glory na kayo eh, di ba? Grabe po yung siniwalat ni Linyo, mga kababayan. Kaya talaga itong mga panahon ni Digong dyan sa Malacanang, mga mangkanors kayo, mga PI kayo, mga mother Fs kayo. Ginawa nyong baboy ang Malacanang, ginawa nyong kasa for 120,000. Kung saan, sarap-sarap ang buhay nyo. Kaya pala, nagpa-pandemic, pero meron palang kasa sa loob ng Malacanang, yung mga libog nila, 120,000. Saan galing yung pera na yan? Anuhin nyo si Kap ninyo. Si Nino Barsaga, demanda nyo. Siya po ang nagsiwalat niyan. Sige nga, tuluyan nyo nga yan ng kaso si Nino. Nabi niya yan. Ako mismo, nagdadala babae dyan. Wala hika, wala suklay, walang bag. Kap, baka wala na rin panloob. Para... Sabi nila, baka kasi yung mga ibang mangkanors dyan, quickie na lang, quickie. Ang tinding quickie nun, no? 120,000, quickie. Mga siguro, 1 minute lang. 1 minute, 120,000, wow! Ang sarap na negosyo. Pero saan galing yung 120,000 Kap ninyo, di ba? Kaya ikaw, Roque, huwag kang gago. Yan ha. Yan. Sinasabi ko na, kulo ko na sa'yo. Binigyan na kita ng hint. Ang matibay mong ebidensya ay yung video dyan sa PTV. Tago mo yan. Para kung nagsinungaling na ang Pangulo, nagbago ng isip, supalpal mo. Hindi nagbago ang jurisdiction, pero nagbago ng isip, di supalpal mo sa kanya. Sabi mo, sinungaling ka, ito. Ano nasabi ng Pangulo? It's not the matter of the witness. It's a matter of jurisdiction. Naintindihan mo naman siguro yan. Gago kang Roque ka. Abogado ka. Alam mo yan. Kung ano yung sinasabi ng Pangulo. Pero, nagtatanga-tangahan ka. Mahirap po kasi talaga mga kababayan, ang mga nagtatanga-tangahan lang. May alam, pero nagtatanga-tangahan. Ano ngayon? Baka mauwi ka talaga sa totoong tanga ka, Roque. Sayang ang pagiging abogado mo. Sayang ang magaling mong pagiging human rights lawyer. Sayang. Idol pa man din sana dati kasi akala ko matapang, yung pala talakitok lang, di ba? Sobrang daldal ng daldal. Ayan, napiped up na ang tao sa inyo. Dahil din sa kagagawan ninyo, mga hinayupa kayo. Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi?
Diyan po sa statement na nilabas ng inyong VP Sara Tamilmil Duterte. Pinabulaanan niya ba? Dininay niya ba? Hindi. Sa aking opinion, kayo, anong masasabi ninyo? May pasaring pa siya. O dito naman kay Roque, nasoplak siya. O anong sasabihin niya dyan? Igigiit niya pa rin ba na isulat sa papel na hindi importante yung video? Sa akin, basta may video with whichever it is. Whether in print or in video, it's an evidence. Di po ba tama, mali? O, mamili ka, Roque. Di ba? Huwag kang magpakatanga, huwag kang magpakabulag. Sayang ang talino mo. Di ba? O, ayan po ang sabi ng Pangulo. Big N-O. No. We will not cooperate, irregardless of how many witnesses they present. It's a matter of jurisdiction. If they ever come to our country, why not? Hindi naman sarado ang ating bansa sa mga turista. If we will cooperate with them, hell no. Hindi. No. Now, kung meron silang illegal activity na gagawin sa bansa, then we will, hulihin natin. Di ba? Yung nasabi ng Pangulo, but cooperating with them? Hell no. Hell freezes over, it's still no. O yan Rocky tanda mo. Kakaasar. O, kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.